Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live! Welcome to the Narrow Path Podcast. With Pastor Angelo. Kuya Doy. And Brother Mark. And all of our guests. Ayan. Kaway po tayo sa camera. Ayan, nandito po si Pastor Manny, Brother Glenn, mamimigay ng t-shirt. Pastor Exley. Ayan. Si Brother, Pastor Joseph, Pastor Arvin, Jero, Brother PJ, JP, nandito talaga. Jampol, Jigger, ayan, Pastor Olan, ayan. Saka si Deacon Chester nandito, saka si Brother Edsel. Saka si Engineer nandito rin, ayan. Oh, may hand reveal, oh. Sige, first question. May question ba? Para sa mga viewers natin, sino yung pumapangalawa sa pinaka-selfie? Wow! Sino yung sunod yan sila? tayo eh. Walang ganun. Wala. Walang ganun. Hindi tayo nakasalamin. Ay, hindi, marami pa nakasalamin. Marami nakasalamin. Kay Jake, walang. Oo, walang. Andito. Ayun, happy anniversary sa The Narrow Path Podcast. 1 year, oh. Nandito kayo si Brother Mark. Brother Mark, bati ka. Ayan. Happy anniversary sa The Narrow Path Podcast. Nagbago buhay ko dito. Ano yung mga answer, di ba? It's really changed. Grabe. Dati, wala akong balbas. Ayun. So, ayun, we're really blessed kasi first year anniversary, tapos bless tayo ng Panginoon na maka-isang taon. Marami kasing maraming reason na wag na lang magtuloy to, di ba? Oo. Nagkasakit tayo, nagbaha, nalubog yung studio natin. Ang daming dahilan. Tapos si Brother Mark, nagkatrabaho, na-promote. Na-busy, oh. Wala yung pera eh. Joke lang. Hindi naman ganun. Ayun. Pero the Lord has been faithful at sinustain tayo ng Panginoon. Tapos ito na ngayon, kasama natin yung mga ilan sa mga naging guest natin. Kasi yung iba dyan. Grabe, no? Oo nga eh. Dahil wala kayo yung pag-uusapan namin. Natin kayo yan. Commercial yun eh. Shoutout sa mga iba nating mga naging guests na in-invite natin tonight. Sayang, di sila nakarating. Pero mahal namin kayo lahat and salamat. Mas sabi ko. Nalaglag tayo. Pero seryoso, mahal namin kayo, pero mas mahal namin yung mga namin. May level ng love, no? Grabe yun, ah. Sila talaga yung pinaka nagpaangat ng podcast natin. Lakas. Ayun. So, may program tayo eh. Alam mo eh. Asan na ba yun? Ayan. Very casual lang naman tayo. Tanongin mo natin sila, nabusog po ba kayo? Yes! Ano pong paborito nyong pagkain tonight? Spaghetti. Gawa ni Ate Shelly. Yung top 2. Caldereta. Oh. Gawa ni Pastor Ito. Top 3. Salad. Wala naman salad. Basta. Ilalaglag tayo. Exley. Ayun. Sayang, na-miss ko lang yung ibang sila Pastor Joel. Shout out. Nagtampo kaya ata. Ayun. Sige, siguro, simulan natin to sa isang prayer. Pastor Olan, can you pray for this short program? Sure. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Pinalugdan ninyo na umabot sa isang taon ang podcast na ito sa pangunguna ng aming mga kapatid. Sa kabila ng maraming mga nangyari na sinubok ang kanilang dedikasyon at ang kanilang commitment para sa ministeryo ito, ay nalugod kayo
Katagpuin kami sa kanya namin mga subject na dinaanan at pinag-usapan. Ay panundan ninyo ang mga bagay na aming pag-uusapan, pagtitibayin bilang basihan ng mas malapad na pagkakataon na binibigay niyo sa ministeryo. Naway naging katanggap-tanggap sa inyo ang mga bagay na ito, lalo na sa layunin na makatugon sa kanilang mga pangailangan ng mga iglesia sa panguna ng kanilang mga pastor. At salamat po sa inyong kagandahan. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Salamat, Pastor Olen. Grabe. Pastor Joel, ano sabi? Sensya na. Okay lang, Pas. Bawi tayo, bawi. Sa Mansari na lang po. Mansari tayo. Monthly na to, monthly. Grabe naman. Magastos. Ayun. So, sunod nating pakikinggan ngayon sa mga hindi nakakaalam paano nag-start ang Narrow Path Podcast. Ito na yon. Kikwento natin paano nga ba nag-start, ano ba yung ginawa ng Panginoon, paano na-orchestrate ito. So, tayo yun eh. So, umpisahan ko na. Tapos, kayo na. Many years ago, may show na kami ni Kuya Doy sa booth. Hindi pa uso. Siya lang po. Hindi, show kasi siya. Actually, siya Sir Exy talaga. Wow. Kailangan niya na ng side. Pero legit na show. Ano yun? Podcast. Bootleg radio. Tapos ang online radio siya. Pangalan nun? In Your Face. In Your Face. Foreign. Ayun. YO, di ba? Oo. In Your Face. Yan. Ano yun eh, medyo short-lived kasi iniwan ako ni Kuya Doy sa ere. Di ba? Yun alala. Tagal na yun eh. Ayun. Pero ang format ng radio talaga, nagpapatugtog ng music and then para kaming video. Ang tawag doon, web jock. Na may disc jockey, may video jockey, web jock. Tapos nawala na siya at hindi pa kami re-reform po noon kung ano-ano lang pinagsasabi namin. So sa awa ng Diyos, naranasan namin yon. And then nung nag-reform na ako, nandun pa rin yung heart sa ganung klaseng ministry. Kaso magkaaway pa kami ni Gedoy. Masama pa loob niya sa akin. So, dahil in-split niya yung simbahan na. Ni-split talaga yun. Ayun. Parang hindi sinabi mo nung nakaraan na. Yun. Ni-reform. Yeah. Hindi. Ayun. Tapos, ang sumunod na nangyari, gusto kong mag-podcast, kaso, ang hirap maghanap ng ng co-host. Yung sanay ka na ganyan. And then one time, tuloy mo kay Doy, yung nag-overnight ako dito. Actually, hindi ko na talaga maalala. Wow, last year lang yun. Hindi talaga, memory ko medyo. Pero parang, if I recall, natulog ka nga dito, tapos, yung umaga na, nagkukwentuhan lang kami. Kasi yung time po na yon, yung pala yung nag-uumpisa pa lang ako sa reformation ko, ganyan. So, ang dami ko talagang mga tanong. Tapos, yun nga, sakto na, andito siya. So, nag-uusap na kami. So, tinatanong ko siya kung ano yung mga maano sa isip ko, mga nagko-conflict about theology, ganyan. Tapos, hindi parang during our conversation, sabi nito, hindi parang na-brought up nga yung podcast kasi may plano na rin kami, yun nga, since before pa. Sabi niya, ito na, umpisa na natin. First episode. Total, nagkukwentuhan na tayo. Broadcast na natin. Malay mo, may manood dito na makatulong din. So yun lang, nag-live lang kami sa page mo ba yun? Sa personal niyang page. Tapos, cellphone lang talaga yung, sobrang walang... Crude. Oo, as in raw lang talaga. Tapos, yun na, kumbaga parang doon na nag-umpisa yung first episode na nga natin, yung technically, di ba, ng podcast. So, after noon, nakita namin na, kasi bitin eh, dahil ang dami kong tinatanong pa rin yung time na yun. So, we decided to organize ourselves and make it official talaga na magkaroon na ng podcast. Pero hindi pa talaga namin alam kung paano namin gagawin. Alam mo talagang DIY lang yung approach. Kung ano yung maging
Pulong labas. Kung ano yun na yun. Kumbaga, and then we learn along the way. Yun. And then, ayun na, si Brother Mark. Ayun. So, ang nangyari, actually, sa totoo lang, dahil nga celebrity silang dalawa. Joke lang. Actually, heroes ko talaga sila. Nung dun sa bandang Bought by Blood nun. Talagang teenager pa lang ako. Kasi nga, hindi naman. Pero magkakaedad lang naman tayo. Pero kasi madalas ko sila marinig nun sa radyo back then. Tapos, kasi taga Novaliches ako eh. So, ang laging eksena dyan, mga nasa South, mga banda. So, naririnig ko sila. I got to know yung mga pangalan ng members. Tapos, fast forward, umattend ako ng PASCON. I had, well, not as an attendee, pero I had the opportunity na mag-shoot ng video sa PASCON. So parang nakita ko si Pastor AJ, parang kilala ko to eh. Parang ang pumapasok sa isip sa akin yung kanta niyo yung declaration. Kasi ikaw yung first shot doon eh, dun sa drums. Sabi ko, parang siya yung drummer ng Bought by Blood, parang gano'n. Hindi, kasi dun sa declaration kasi, wala kang dun eh, wala kang balbas. Sabi ko, ito may balbas to eh, parang gano'n. O yung video eh, yung music video yun eh. So, parang nakita ko, doon nagkaroon ng opportunity, again, si Pastor Joel, di ba, octopus nga siya. So, kinonect nga ako kaila Pastor Joseph, tapos eventually with you, parang nag-connect na siya, kay Pastor Joel. Kinonect ka talaga. Kasi si Pastor Joel ganun eh. Ay, di ba nakikinig ka ng Metallica? Ito, nakikinig din ng Metallica to. Mag-usap kayo. Parang ganun. So, parang ganun si Pastor Joel. Tapos, eventually, naging guest ako sa, yung first Tapos talagang, siguro, providence ng Panginoon na I saw it as a privilege na makasama yung mga like-minded na brothers ko. Tapos, awan ng Diyos, in-invite ako ng dalawa to be part of this ministry and this podcast. So praise God. And ever since it's always a blessing. And di ba sabi ko nga every episode nako-convict ako. Di ba? Parang din siya sa akin eh. Yeah. So, tapos syempre hindi natin kakalimutan si Engineer Lou. Ayan. Engineer, would you like to anong naalala mo sa history natin? Gulo niyo eh. Hindi, naalala ko yung may mga discussion dito, yung nag-gathering tayo. Yeah. Kasama sila Ed, yung mga iba-ibang reforming, tsaka mga reform na rin. Tapos parang may mga discussion na yung one time, after yata yun eh, di ba? After. Natulog ka dito. Yun nga yun, kinabaga. Yung the day after, yun na yung first episode, kung tama, alala. Tama. Ayun lang. Tapos paano ka na-involved? Kasi naawa ako sa setup niyo. Joke lang. PT. Kaya naalala ko kasi, kung kami dalawa ni Pastor Angel, alas 7 yung show. 8 o'clock na, hindi pa kami nauulepan pa kami sa computer. Ano bang gagawin natin? Sakto, may engineer ako. Yan. Kaya very instrumental si engineer. Opo. Kaya kung ano yung inayos, yan, tulong sila ni Brother Mark sa ni Actually, si Mark, malaki rin ang tulong sa technical side. Dahil na dun sa visual. Sa visual din. Yung mga naririnig nyo pre-show na mga tunog. Yung jingle. Kaya alam mong gawa na yung music pero galing pa rin sa shout out. Ayan. Kaya ang ganda ng proseso kasi nga yung mga kulang sa amin. Kasi kunwari, ang meron lang kami, ako sidekick lang, tapos meron na kaming artistahin. Wow! Bakit ba ako lagi nagdi-discriminate? Behind that na binigay ng Panginoon natin mga bagay. Ayun. Alright. Sige. Yun yung history. Tapos, trivia lang, bago natin ibigay yung ating mic sa ating mga pastor, minamahal, kasi hihingian natin sila ng mga message para sa atin, kung ano yung gusto nilang iparating sa atin for this ministry. Wala kayo sinabi yung date. October-ish. Yun nga. Third week na October. Ito nga, mga ganito. 2023 po. Ayan. So, ayun. Pero bago yun, kasi tawag natin sa mga viewers natin kabalbas. Saan ba nanggaling yun? Shoutout yan kay Brother Choi. Choi Banasya.
kabalbas talaga din yun. Siya yung sa atin. Siya yung nagbansag na mga kabalbas. So, kumapit. In-invite ko siya actually kaso taga Laguna din eh. Medyo malayo. Hindi na rin nakarating. So, yun. Cavite ba, Laguna? Tapos meron na rin tayo. Recently lang yung mga... Pakababaihan, kakilay. Kilay is life. Unless gusto palitan. Hindi po, yung tawag lang po sa mga tagapakinig na kababayan kasi wala naman silang balbas. Ayun. So, shoutout sa iyo, Kuya Choi, OG yan. Yung mga babae ngayon, pwede na may balbas. Ingat. Ayun. Okay. Sige, dahil dyan, hingian natin ng ilang mensahe lang yung mga pastor. Unahin na, huhuli natin si Pastor Manny kasi siya yung ano sa atin eh. Hindi, mabibilis lang po yan. Okay, si Pastor Olan, pag ano na lang. No? Any message po para sa team? Happy anniversary po, The Narrow Podcast, mga kapatid. Maraming salamat at naging bahagi ako with my Pastor Manny. Sa isang episode ninyo. Nawa nga, maging kagamit-gamit ito, lalo na sa mga reforming churches. Ang panalangin namin ng iglesia sa Narrow Podcast, maabot talaga ng subject yung mga iglesia na nakakaranas ng mga pinag-uusapan dito. Yun sa pinaka-mainam na ministeryo ng podcast. Makarelate yung mga iglesia na may ganong issue, kaso, sitwasyon na nangangailangan ng gabay. At ang podcast mula sa mga guests natin ay maging napakalapit sa sitwasyon ng mga iglesia. At habang nasa likod ninyo ang iglesia, it is a legitimate ministry. Amen. God bless you, mga kapatid. Yeah, salamat po Pastor Olan. Ayun, napaka-important talaga na yung meron tayong oversight sa ating local churches. Kaya salamat din, shout out sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, sa mga members natin, applicants. Shout out sa inyo lahat at salamat sa patuloy yung pananalangin at suporta. Ayun. Sige, next ay si Pastor Arvin. Pag ano na. Sama na natin yan, kasi... sige. Kaso, baka makarating sa kanila, Pastor, 10 na. Sige. Pati yung mga natin, si Jigger, isa to sa mga natin, OG na tagapakinig. Hello po, happy anniversary. And more anniversaries to come. Yun. And kung kailangan niyo po ng model sa mga... Iyon na! Pwede. I'm willing to contribute. Pwede. Sa sa Skull Candy. Ay, Sunday Skull. Naghahanap din sila ng model. Sige, si brother, muna? JP po. Magandang gabi. Happy anniversary po sa Narrow Podcast. Nung nag-guest ako dito, malaki yung impact na nakuha niya, lalo sa mga kakilala ko. Kasi na-open sila dun sa discussion about wokeism. And maganda siya kasi naging helpful talaga yun. Lalo ako teacher. So kapag may mga questions sila sa akin, kapag medyo nagiging controversial yung discussion sa classroom or even sa mga outside discussion sa mga students ko, nare-refer ko sila dun sa naging episode. Oo. Tapos dun sa mga other episodes, yun na yung nagiging pathway para sa mga reformed na mga usapan and even yun sa mga spiritual walk. So, happy anniversary sa Narrow Podcast. Sana magpatuloy pa to. Kawan ng Diyos yung ministry at Deyan. Thank you, brother. Alright. Ganda nung topic na yun. Mukhang na-take down din tayo nun no? Yun. Jero, brother. Any greetings? Pakita ka sa camera. Maraming nag-aabang sa'yo. Po. Salamat po dun sa misteryong to. Christ, maraming naabot na mga hindi pa na-open sa reform. Lalo na nadadagdagan yung knowledge lalo kay Kristo. Amen. At lalong more power pa po. Lalong maraming anniversary pa. Salamat. Pastor Arvin.
Ito legit talaga, tinake down tayo nito. Hindi, alam mo, kaya kailangan talaga tayo, part 2 tayo kay Pastor kasi sobrang ganda nung topic natin kaso nga, yun nga, pero may game plan na tayo, di ba? May schedule na lang. So, happy anniversary po. Ako po tinitingnan kong habag ng Diyos na nabigyan ng pagkakataon na pag-usapan sa plataforma ng Reform yung usapin na ang sinasabi ko nung madalas nakakausap ko ang usapin sa HIV ay parang leprosy ng panahon na kung paano nagre-react yung mga mananampalataya parang ganun din sa usapan na to. Kaya tuwang-tuwa po ako nung ginawa natin yon at sa akin answered prayer yun. Kasi nga, sabi ko doon sa nagsabi na ito yung modern leprosy, sabi ko, malamang-lamang tayo din ang modern Pharisee. So, nawa gamitin ng Diyos, hindi lang para ma-announce yung unadulterated gospel, kundi para maging platform ito na abutin ng maabot kasi sa lahat ng sa mga issues na yan, ang nakita ko po talaga walang ibang solusyon kundi ang gospel. Amen. So, salamat sa Diyos sa pagkakataon. Pagka yun ang pag-uusapan, pag social concern ang pag-uusapan, ay babalik po ako para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Thank you. Amen. Yeah. Salamat po, Pastor. Pastor Joseph, yan. Isa sa mga una nating guest. Isa yan sa OG na guest talaga. Hindi ko lang sasabihin. Hindi ako. Hindi, pwede. Pero papasalamat po ako sa Panginoon sa Narrow Path Podcast. Dahil marami, katulad sabi ni Pastor Olan, marami silang naabot na audience, marami po kayo naabot na audience, lalo na yung mga reforming at mga nagamit talaga ng katotohanan. At papasalamat din ako sa Panginoon dahil iba-iba yung mga team discuss ng mga topics na nakakabot din nila itong category of concerns. Lalo na po, hindi outside or unrelated sa local church. Ito ay palaging merong relation sa local church, may pastoral bent, yung mga pinag-uusapan. Isa sa mga pinaka-paborito kong part is yung gospel. Tinatanong yung kada guest kung ano yung ebanghelyo. Kasi mula sa iba't ibang mga, isipin nyo, iba-iba yung topic. Pero sa kanya-kanyang perspective, sa kanya-kanyang mga pinagagalingan ng topics. Pero yung pinaka-root parang sa kayong core ng lahat na ngayon is yung ebanghelyo. So, salamat ako sa Panginoon doon. Kumusapan namin Pastor Angel. Salamat. So, sana po kahit sa ibang mga disparagement na ituloy, sana magamit pa rin yung network para maabot pa rin yung mga nangangailangan ng kasatuhan. Amen. Tapos mariredirect sila sa mga churches. Yun. Salamat Amen. sa Panginoon, sa Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, Engineer Lou. Salamat po sa Narrow Path. Alright, salamat po, Pastor. Ito si Pastor Exley. Kala ko hindi ka ready. Teka, trivia. Trivia, Pastor. Ito, legit to. Nung episode ni Pastor Exley, nandito si Amor noon. Sabi nandito ba o nanonood siya? Sabi ni Amor, Mrs. Shoutout kay Amor. Sabi ni Amor, dati bang nag-artista si Pastor Exley? Oo, sabing ganun. Pastor, honest. Legit. Online to. Nasasabi ko, Totoo yun. Mag-comment ka, Amor, kung hindi totoo yung sinabi ko. Sinabi talaga niya yun. The anniversary. The anniversary. Podcast. Siguro paborito ko sa podcast yung mabilis lang yung podcast. 3 hours lang. Pero kahit mahaba yung podcast, parang pag pinapakinggan ko parang kasama ako sa pag-usap. So very ganun yung flow niya. So I appreciate ko yun. So as a listener. So, sa nawa
mas marami pang ma-reach yung ministry ninyo. Gaya nga nasabi ni Pastor Joseph, hindi lang yung mga hindi pa alam yung gospel, pero yung maraming mga professing Christians na hindi pa naka-plug sa mga kanilang lokal na iglesia. I think malaking tulong yung podcast ninyo sa ganon. So yun, salamat sa ministry ninyo. Happy anniversary. Naway tumugal palalo ang ministry at humaba pa yung yung oras ng wala nang uwian, no? 7 to 10? Lang, as the spirit leads man. As the spirit leads. Charismatic na charismatic. Last na to. Last na. Salamat, Pastor Exley. Ito na si Brother Glenn. Sa hindi nakakaalam, Skull Candy. Mamimigay dapat ako ng t-shirt kaso inubos na po. Sa mga hindi nakakalam, trivia lang. Siya po yung gumawa ng logo ng Narrow Path Podcast. Kaya pag may nagtatanong bakit bungo, siya yung tanong niyo. Siya yung tanong niyo. Actually, ayaw talaga namin sa mga ganong design. Medyo edgy kasi, parang demonic eh. Pero pinilit kami ni Brother Glenn. Pwede ba yung susunod mga angel? Pastor Angel. Sige, brother. Happy anniversary sa The Narrow Path Podcast. Siguro ako, parang i-echo ko yung sinabi rin ng past na grace ng Lord yung ganitong mga ministry. Siguro i-specify ko lang na may nare-reach siya ng klase ng tao na hindi usually nare-reach ng mga churchy na na presentation. So ayun, kasi yung mga minsan komplikado na theological ideas, parang yung pagiging organic ng podcast nakakatulong para maintindihan siya ng mga tao na hindi naman ganun katindi mag-isip katulad ng mga gifted pagdating sa pag-aaral ng theology. So, praise God na yun po yung nagiging effect ng podcast sa mga viewers. And siguro ingat lang din po talaga tayo na kasi syempre na-expose tayo sa kumbaga may temptation dati na mataas sa mga nangyayaring siguro blessing ng Panginoon. Huwag lang maligaw sana. Kumbaga maging panindigan yung pangalan ng The Narrow Path. Na maging committed dun sa truth ng gospel more than dun sa way ng pagko-communicate. Yun lang po. Ganda nun, brother. Explain mo na, ikaw na. Podcast pa yun. Hindi, refer to episode. May ganun. Meron. May episode dyan. Ayan. Sake of the viewers. Naman ngayon. Yun nga kasi yung skull is a symbol of death usually. Kumbaga universally speaking, laging ganun yung tingin agad sa skull. Pero kumbaga sa Bible kino-confront tayo na limited yung life natin. Kumbaga sabi nga number our days. Kumbaga lagi nating i-remind na hindi panghabang buhay yung buhay natin dito sa earth. So it will confront us of the brevity of life, of the yung una yung brevity of life, yung the sureness of death, yung surety of death, tsaka yung kumbaga judgment. At ang tanging way para makatakas ka sa righteous judgment ng Panginoon or ma-save ka from that righteous judgment is through the gospel of the Lord Jesus. Amen. So and that's the Narrow. Kaya, bumili na kayo ng t-shirt. Sunday Skull. Meron sa Facebook niyan. Hanapin nyo lang. Ganda. So, pati pala yung image ng bungo, nire-reforma mo. No? Ikaw yung nagre-reforma sa pag-iisip ng mga tao. Hindi kasi nga, sama anong tingin. Maski tayo, binanatan tayo sa mga haters dyan. Meron. Kasi yung nakita nila yung logo namin, bakit daw bungo, ganito ganyan. So, napakagandang explanation, di ba? Yun. Sunday Skull, bili na kayo. Alright, sige.
Syempre, pinakamamahal natin si Pastor Manny. Any message po and pag-pray nyo rin po yung team. Bago ko bumati, actually, yung magandang natin yung explanation lang. Kasi yun ang number one nag-intrigue sa akin. Kasi yung image na yun, parang ayoko ma-identify doon. Pero when I learned that it was also connected to the Valley of Dry Bones, napakalaki ng connection sa grace ng Panginoon na lahat tayo patay. At kung yun ang image na pinoportray natin, ang pag-asa lang natin ay kaawaan tayo ng Panginoon. So, na-turn on its head yung value ng bungo na nakita natin. Parang, ano ba tong grupo na to? Bakit ito ang icon ng So, nabaliktad yun totally. It's good, sabi ko kung ganon, but it's good na ma-broadcast natin yun tonight at malaman ng mga audience natin. Although baka ako lang yung naiiwan na hindi nakakaalam nun. Maybe I belong to another generation. Mas matanda ako sa inyo. Well, of course, salamat sa Panginoon sa ministry ninyo, sa The Narrow Path. Na-capture ninyo yung isang platform na napakahalaga nung pumasok yung pandemic. Kasi dito lumutang yung online na na platform. And alam natin na this is a very good tool na optimize ni Satanas yung paggamit nito. Well, you have used it in a better way. And sabi nga natin, the media is the prince of the power of the air is the devil. Pero nagamit natin itong tool na to for the advantage of the gospel. Alam natin, media convergence is a very powerful tool nung sa panahon natin. Na hindi lang yung mga, sabi nga natin, may particular audience tayong naaabot. Pero actually, it's broader than that. Alam ko, may mga talagang tao na na-attract sa ganito. And that is true also. But greater than that, alam natin na yung resurgence ng Reformation ay maraming naabot because of this kind of platform. Kaya kung kayo ay merong distinct na sinaserve doon sa time natin, it's the optimization of a very good gift ng Panginoon na technology, media-driven na platform. It is in its rightful use. Kasi alam natin, maybe 90, if not 95% of this kind of platform is used for the devil's activity. Kaya very distinct yung naging yung pagiging paggamit yan. And I believe na ito ay malaking component, lalo na alam natin ngayon merong resurgence ang Reformation na kahit tayo ay archipelagic, ibig sabihin puro island tayo, pero with the power of technology and this kind of platform, naabot natin. Amen. So makikita natin ngayon na kahit na hindi naabot ng mga Reformation conferences, people are trickling into churches asking about ano ba yung Reformed doctrine, ano ba yung doctrines of grace? Where can we find a church? No, and for one, yung church namin, siguro I can put as an example na trickles of people, young people from different ages and churches are inquiring about saan nyo narinig? Kasi narinig namin yung broadcast. So this is a very particular tool na dapat pa natin i-optimize as Reformed Christians kasi alam natin ang tamang gamit nito. Amen. Kaya kahit sa mga churches, very careful tayo dapat sa paggamit natin ng mga group chat and the way we comment with what we have in our mind. Dapat talaga ma-project natin dito sa very effective tool to project the truth more effectively kasi yung reach nito ay beyond the limitations of the physical. So kahit wala tayong word, wala tayong yung network, pero with the medium na meron tayo, it's very effective. So I pray na ang Panginoon na empower pa kayo and i-preserve kayo. Alam natin na the devil is, wala tayong laban doon. And we are now seeing a very aggressive move ng kaaway natin from the churches to its leaders globally. Ramdam na ramdam natin yan locally. And so it's a sad thing but meron tayong mga opportunities to turn around those things for our own advantage. Of course, with the grace ng Panginoon. Amen. So the Lord bless your ministry. Ang isang maganda rito, doesn't take a lot to push this kind of ministry, pero very powerful. No? So two dedicated people and then two effacing support nasa likod lang, pero it's a power head na hindi natin pwedeng
salubungin basta-basta itigil. It would have to be a technical thing to shut you down. Kaya the Lord bless you. Sana marami pang opportunities ma-feature natin yung mga more substantial topics that will enlighten yung mga ano natin, mga kapwa natin manggagawa, and of course down the roots. Doon maging pinakamalaki yung impact natin. Amen. So praise God for your ministry. Yan. Maraming salamat po, Pastor Manny. Before Pastor Manny prays for the team, na-appreciate ko lalo yung role ng mga pastors na nagiging guest at yung mga iba pang hindi man pastors, lay preachers na nag-guest natin sa mga episodes natin. Sobrang sa totoo lang yung unang benefit talaga sa local church kasi mas lalawakan pa namin yung mga learnings. And at the same time, imagine, sabi nyo nga, Pastor, meron nasa atin yung sinasabi natin na may pag-ibig tayo sa truth, and yun ang pinoprofess natin. Kaya prayer ko personally, mas marami pang mga pastors na ma-feature para marinig din yung kanilang mga teachings, dahil naniniwala ako na mas marami tayong pwedeng sabihin na talagang substantial. Maraming influencers kasi, maraming sikat na influencers sa social media, pero tayo yung may gospel, tayo yung may mensahe talaga. Out for money. Yeah, and they're out for money. So sa atin, nakakatuwa na binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon para dito. Kuya Doy, any... siguro ako gusto ko rin magpasalamat unang-una sa'yo. Kasi honestly, sa tagal natin magkakilala, malalim na kasi yung relationship namin ni Pastor. Mga bata pa kami, magkakasama na kami. We've been through a lot. Pero ito specific na journey ko through my reformation, siya talaga yung ginamit ng Panginoon. Palagi ko kasi sinasabi pag nag-uusap kami, kung hindi ito will ng Panginoon na mangyari sa buhay ko, bakit siya pa yung ginamit? Kung sino pa yung taong pinaka galit ako at that time? Kasi personal yung galit ko sa kanya personal level. But still, the Lord has been nakakagulat na siya pa talaga yung ginamit. Sobra yung rejection ko sa teaching na to because of what happened sa his karanasan ko. Pero mabuti pa rin ang Panginoon talaga. So, salamat, Pastor, and also dahil tulad nga na sinabi nyo, Pastor, tsaka ni Glenn, itong podcast na to, bukod sa marami siyang nare-reach talaga ng mga reforming lang, it also was a tool para sa akin during my reforming stages. Kasi dito talaga ako natuto Bukod po sa simbahan, tsaka dun sa mga weekly studies namin, iba kasi ito kasi ito I take this as a parang selfish nga nung dating para sa akin personally kasi harap ko mismo yung pinagtatanungan ko ng mga questions ko, and even kayo po mga pastor na malalim na dito sa reformation and sa kaalaman nyo about this. Para sa akin na nag-uumpisa pa lang and very curious, it's a deep well of knowledge for me. So gusto ko magpasalamat personally sa inyo, tsaka pati rin sa mga guests natin na wala dito. Kasi grabe yung mga natutunan ko mismo sa akin, personal kong journey na mga things na kailangan mo pang, minsan nga mapupulot mo na itong mga bagay na ito pa nag-Bible school ka. Pero, which is important din, hindi ko binabaliwala yun. Pero yung grace nga ng Panginoon na nasa bahay ko na yung Bible school. Kumbaga, di ba? Parang weekly. Thank you, Lord, talaga. Salamat po sa inyo lahat na nagbigay ng panahon nyo para makapunta dito. Kasi malayo po to sa inyo alam ko, di ba? Mahirap pumunta dito, and yung araw pa natin is kakaiba kasi Thursday, parang, di ba? Tapos yung oras pa, tapos yung reklamo nga ni Pastor X na sobrang haba. Pero salamat po talaga. So, very thankful ako, very grateful ako sa buhay nyo na ginamit kayo ng Panginoon for my own growth din. Father Mark. Amen. Siguro one thing na kung yung dapat ako maging grateful sa podcast na to is
Actually, nabanggit nga din ni Kuya Doy. On a selfish note, yung weekly conviction talaga. Kasi kumbaga, there's one thing na mako-convict ka, parang yung post ni Pastor Joseph. Nag-post siya about realizing yung blessing about the mundane, yung trabaho mo everyday. Pero that's just one post. Yung ginagawa natin, yung conviction, parang dinidikdik yung parang dinideep dive yung sin . So parang I also consider it as a blessing na hina-highlight natin yung sin, not because we are indulging in it, but this is to mortify our sins. And ako glad ako kasi you cannot really, I for myself, I cannot trust myself with sa sarili kong thoughts and emotions, hindi. Pero para week on week, by being with you guys kasi iba talaga yung kaya yung like-minded kasi and this is just a preview. Paano pa kaya yung sa local church, yung sa Brethren? Wala pa kumbaga ako I'm just blessed na outside of the local church meron ako may click ako of like-minded Bible believing Christians na same conviction, same persuasion. And ako, I consider it one of the blessings of a lifetime sa akin. Maraming salamat doon, brother. So, ito ayokong palampasin . Gusto ko pasalamatan yung mga deacons natin. Deacon Chester and Deacon Rico. Andito sila ngayon. Deacons ng office bearers ng Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Yan. Sobrang... Ayun, Deacon Rico. You wanna say anything? Dito. Thank you. Nahiya birthday ni Baka may dito, may binibenta kang unit yan. Wala. Pag may gustong bumili ng real estate property. Kinukulang kami ng post. Umahalili si Deacon Rico. Nahuhugot namin. Salamat sa support niyo mga Deacon. Mahal na mahal ko. And yun, dahil dyan, sa mga naging guests natin, sa mga nakarang episodes. Salamat sa inyo. Kahit hindi kayo nakarating ngayon, salamat dahil yung pagpapahiram niyo ng oras niyo sa amin, naging guest namin kayo, ay napakalaking blessing. At hindi natin palalampasin pasalamatan yung mga viewers natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbibigay ng sa ibang bansa. Luzon, Mindanao muna, no? Oo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga may local churches, salamat po sa inyo. Kasi usually, kina-comment nila yung mga names of churches, ipapa-shoutout. Sa mga local pastors nyo, patuloy nyo silang suportahan, pray for them, support them, and love them. Dahil kami, once a week lang na online, ilang oras lang kami nakasama. Pero mas marami kayong matututunan sa local pastors nyo, kaya mahalin nyo sila, suportahan nyo sila. At ito na, yung mga OFW, mga international viewers natin, English. Hi to our naghangin. Yes. Ako na. Yes. To our supporters abroad, we will post the GCash number after the show. Joke lang. Walang ganun. Send us a PM. Discreet no? Ayan. Then, ito gusto ko i-take yung opportunity. Meron tayong isang minamahal na kapatid, si Brother Jesse Boy Pineda. Nung umuwi siya dito sa Pilipinas, talagang ginawa niya ng paraan para mag-imit tayo, di ba? Malupit. At sa lahat ng mga masugid yan, sa New Zealand, si Brother Greg, baka magtampo yung iba, hindi ko mabanggit. Si Brother Greg, from the day one ata, nanonood na yun. Tsaka palaging sa comments yun. Active, no? May mga viewers tayo sa Italy, sa Canada, sa Saudi, meron Qatar, din. Middle East. Middle East. Dami, US, sila Doc Mical. Sa UK, meron din. UK is marami. So, salamat sa inyo. China, meron po. China Pinando. Ayun, salamat po sa inyo. Siyempre, yung isa pang kapatid natin from abroad din ito
seafarer to. At una daw napanood yung episode, nasa barko. Yan, kasama natin yan, si Brother Jigger. Yan. Talagang dumayo pa yan from Imus, Cavite. Nagbarko siya from Imus. Alam niyo, dala niyo. Sayang walang baha ngayon. Hindi, wag. Ayan, salamat sa iyo, Brother Jigger. So, tsaka, siya yung pinakamaaga kanina. Unang-una. Oh. Hindi, nauna siyang pumasok, pero nauna dumating sila Pastor Exley. Oo nga. Tama. So, makarating sa'yo ni Pastor X. Agawan mo pa daw siya ng thunder eh. Ayan, so, maraming Bro, salamat At sa lahat, sa mga ano rin, no, sa mga hindi pa natin naimbitahan, nawa, pagbigyan tayo ng iba. May mga susunod na season next year. Next month ka. Mansari na nga yung susunod natin. Mansari. Ayun, nawa, nadagdagan pa tayo ng mga guests. So, mga bashers. Ayun, no, salamat din, no. Nawala na no? Oo, mahimik Nawala. Baka fan na siya ngayon. Baka na-reform na. Malay na. Wishlist. Pastor, wishlist guest. Si Pastor Noel, syempre. Oh, Pastor Noel. Nakausap namin siya nung Paskon. Pero busy pa Pero iyan natin yan. Kasi puno na yung, according to Pastor Joseph, puno na Kasi siya yung next year. Next year na daw yung, ayun. So, yun, marami tayong wishlist. Pastor Ramen. So, napakarami. Daming gusto natin invite pa. Mga asawa natin. Mga asawa. Mga asawa mo. Ay, asawa mo pala. Sorry. Hindi. Nadala lang. Mga asawa. Salamat. Salamat kayo. Hindi, kung gusto niyo magpatuloy to, send stars lang. Send stars. Salamat kay Amor, napaka-supportive kong misis at sa anak ko si Seven. Grabe yung support sa akin. Tawa. Ayusin mo kasi dito. Bakit ko? Salamat ako. Sa nag-iisa kong asawa na sobrang mahal ko. Yes, I love you so much. Salamat sa suporta mo. Tsaka hit yung spaghetti, grabe. Thank you, darling. I love you. Siyempre, thank you sa aking asawa. Very supportive. Minsan bakit may pangalan? Ay, Joanne. Joanne. Ang aking asawa si Joanne, tsaka ang aking anak si Wyatt. Pinapanood niya yung podcast pagka sineshare ko sa family GC namin. So very grateful sa aking pamilya. Si engineer, Engineer. Hi, sa wife ko si Nika at sa anak ko, Noki. Ayan, ito yung kamay ko. Ayun, okay. Sige, nandito na tayo sa dulo. Sabi kasi ni Pastor Exley, huling Pastor, pag natigil to, alam nyo na. Alam nyo na kung sino sisisihin nyo. Year-ender. Ayun, sige, siguro time na para ipanalangin tayo ni Pastor Manny. Close natin to ng isang panalangin. Pastor. Okay, manalangin tayo mga kapatid. Maraming salamat o aming Diyos, ang Panginoon, sa isang taon na pinagkaloob mo sa Danaro Path Podcast. Na nakita namin sa mga nakalipas na panahong ito ay dinala mo ng pagpapala ang gawain ito na bubukod tangi sa mga kapatid namin na maaring gumampan ng mga ganitong uri ng ministeryo. Kaya kami ay nagpapasalamat. At alam din namin na ang ministeryong ito ay nagbunga rin ng maraming pagpapasalamat mula sa mga taong naabot nito. Saan man sila naroon, di namin kayang mabilang. At ito ay alam namin na nakakalugod sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy kaming humihiling sa iyo na itaguyod mo ang gawain na to. Unang-una para sa mga gumagampan sa ministry na ito, Panginoon. Bigyan mo sila ng mas malayong pangitain kung saan mo nais dalhin ang ministeryong ito.
sa mga nadinig naming panimulain, nakita namin kung gaano ito kasimple nagsimula, ngunit nakaabot sa marami at malayong hangganan. At naalala namin ang paghahalin tulad ng iyong kaharian, na ito ay parang buto ng mustasa, pero sa pasimula ay insignificant, but the day will come that its presence cannot be denied, and it will bring about the most glorious thing para sa pangalan mo. Sana nga, Panginoon, ito ay maayon sa landas na yon. Kaya dinadalangin namin ang mga tagapanguna rito, ikaw ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang buhay, sa buhay kaluluwa. Nawa sila ay maging patuloy na matibay ang pagkakaangkla sa iyong iglesia, na siyang pumapatnubay sa mga ministeryo na nagmumula rito. Gamitin mo itong pagpapala, hindi lamang para sa kanila, sa kanilang kapakanan, kundi sa kapakanan pa ng higit nakakarami. Alam namin, Panginoon, na ginamit mo sila. Ang dalangin namin ay gamitin mo po sila ng mas mabisa. Itaas mo ang antas ng mga bagay na maaabot pa nila sa kanilang mga kakayanan, na alam namin ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. At maliban, Panginoon, na pinagpala mo ang ministeryong ito, alam namin mauwi sa wala ang lahat ng mga bagay. Kaya nilalagay namin sa iyong paanan ang lahat ng bunga nito, ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng pasasalamat ay mauwi sa iyong kaluwalhatian lamang. Panginoon, maraming salamat sa lahat nagkaroon ng lahat ng mga tao na ginamit mong sangkap upang maging mabisa ang ministeryong ito. Alam namin ang iba't ibang kaloob, iba't ibang mga bagay na naging interest at naitaguyod sa podcast na ito ay naging mayamang ambag sa mga nangangailangan, kung saan tinatagpo sila sa kanilang mga sarili-sariling mga lugar, kinalalagyan at mga bagay na kinauuhawan, hindi lang ng kanilang mga isip, maging ng kanilang mga puso. At sana nga, Panginoon, idagdag mo ang pinakamayamang pagpapala, lalo na sa pagkakilala sa iyo sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Maliban na ito ang pinaka-bandila na tinataguyod, alam namin ito ay mauuwi sa mga bagay na higit na mababaw at walang kwenta. Ngunit alam namin na ang tanging pag-asa ng aming mundo, ng aming sanlibutan ay ang iyong Ebanghelyo. Kaya gamitin mong mabisa itong gawain ito, Panginoon, sa marami pang panahon. At bantayan mo kaming lahat na merong maaring iaambag pa sa aming mga panalangin, panahon at pagpapaalala na malayo kami sa anumang patibong na maaring ikasira, mga tukso ng kaaway o maaring mga bagay na humahalina pa sa amin na maglilihis sa mga landasin na nilalaan mo sana sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami at silang lahat na naugnay dito na masentro sa aming Panginoong Jesucristo at masentro sa iyo, Panginoon, aming Diyos, ang lahat ng mga ginagawa nila. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming pasasalamat. We owe everything to you and to your grace. At nadalangin namin ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, maraming salamat, Pastor Manny. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga viewers natin, shoutout sa inyo lahat. At gusto lang ipaalam sa inyo, sa supportan nyo sa Naropath Podcast for the year, sa mga sinisend yung stars, iniisip ko siguro, late lang nito. Kaya kami nakakain tonight. Dahil sa stars ninyo. Seriously. Totoo yun. Totoo yun. Ginamit ng Panginoon yun. For 1 year, naipon yung stars. And then, ito yung pinang-treat natin sa mga guests natin. So, ganun lang ang provision ng Panginoon talaga. No? Napaka-on time, napaka-simple. And salamat sa suporta ninyo. So, kung gusto nyo next year, nasa Okada tayo. Yun. 10 more stars. Joke lang. Ayun. So, salamat po sa mga viewers natin. And next episode, abangan natin mga susunod. May mga uulit pa dito for sure na mag-guest natin. Kaya, we're really happy for you all and sa Naropath Podcast. Pinoy. Yun na. Okay. Thank you guys. See you. Once again, this is the Naropath. 1, 2, 3. Solid Day of Gloria. God bless you all. See you on Thursday, 7 p.m. Bye.